Okay, so papakita ko sa inyo yun kung paano nyo lalagyan ng Japanese keyboard yung smartphone ninyo. Cellphone, iPhone tayo. Sa susunod, papakita ko rin sa inyo yung para sa Android. Punta muna tayo sa settings. Papalitan ko muna yung language kasi naka-Japanese yung language ko eh. Okay, so yan na, naka-English na tayo. So pag nagpunta ka na sa settings, settings ka, di ba? Punta ka sa settings, punta ka sa general. Tapos, keyboard. Yan, piliin mo na sa taas, keyboards. Tapos, ayan o, nakalagay. Add new keyboard. So, pag nag-add ka ng new keyboard, makikita mo yan, Japanese, di ba, nakalagay. Pwede mong piliin na Romaji. Pwede kang mag-input ng Romaji. Okay naman yung ginagamit ko, ito. Pwede kang mag-input ng kana. Ibig sabihin kana, yung hiragana at katakana. Example, pag nag-type ako dito. Sa settings ko lang titignan. Ayan. Ito, English keyboard, di ba nakita nyo sa baba? Pag pinindot ko tong global na button, ito yung kana only. Hiragana, katakana. A, I, U, E, O. O, sunod. Ka, ki, ku, ke, ko. So, ganun. Sa una, sobrang bagal ninyo pag ginagamit nyo nito. Pero, masasanay din kayo. Para sa akin, mas mabilis kapag hindi Romaji input yung ginagamit ko. Mas mabilis mag-type. Kasi pag nasanay kayo, magiging mabilis yung pag-type nyo eh. Example, sabihin ko, Watashi no namae wa Joru desu. Pagta-type ko yun, Watashi no namae wa Joru. Kamali. Joru desu. Pili mo, yan. O yun na. Watashi no namae wa Joru desu. Ang pangalan ko ay Journal. Or Joru. Diba? Mas mabilis yung kaysa kapag Romaji. Ulitin ko, general. Tapos, keyboards. Ulitin yung keyboards. Tapos, add new keyboard. Example, tatanggalin ko to. Tanggalin ko, delete. Okay? So, add new keyboard. Japanese. Okay? Meron nang nakalagay na suggested keyboards kasi nasa Japan ako. So, Japanese. Tapos, ang pinili ko, kana. Ayan. Pwede rin namang Romaji. So, piliin muna natin Romaji. Para pakita ko sa inyo. Okay, so, subukan natin. Pinakita ko sa inyo kanina. Paano mag-type. Ito naman. Ayan. Romaji. So, example. Ni. N-I, di ba? Yun, naging ni. Hon. Para gawin mo yung sound, kailangan gawin mo double N. Pipinutin mo yung ng dalawang beses, yung letter N. Tapos go. G-O. Ayun, naging Nihongo. Tapos pipiliin mo yung kanji na nasa kaliwa. Yun, Nihongo. Kung para sa mga beginners, siguro okay to na gamitin ninyo. Kasi Romaji input. So, mas matututunan nyo yun. Kung paano siya i-type. Pero sa pangmatagalan, pag nasanay na talaga kayo, mas maganda gamitin nyo yung hindi Romaji, kana. Okay, so add new keyboard, Japanese, kana. Ayan, tapos gawin natin, ayan, priority. Nakalagay nyo dito meron yung Japanese handwriting, di ba? Handwriting, ibig sabihin, para sa ano yan? Kapag gusto ko mag-practice ng pagsusulat. Pag ayaw ko mag-type. Kasi pag nagta-type ka, makakalimutan mo kung paano isulat yung kanji. At saka pag sinusulat mo din kasi yung kanji, mas maaalala mo yung kanji na sinusulat mo kasi sinusulat mo siya. Ito siya. Ito. Okay, example, susulat ko. Ni. Hong. Go. Yan, Nihongo, Japanese. Sana may natutunan ko. May natutunan kayo sa kung paano mag-install ng keyboard sa iPhone. So, sunod, papakita ko paano sa Android. Please follow, like, comment, and share para mas marami ring ibang matuto. Ingat kayo palagi. God bless. Baboy!